Good morning sa inyong lahat and sa lahat ng nanonood sa atin online and sa mga nandiyan sa simbahan. Welcome sa ating Sunday service dito sa Kanlungan Youth Mission Church. And today, tinatalakay pa rin natin yung mga katuruan ng ating Panginoong Yesus na nire-remind sa atin ng Holy Spirit na kumikilos sa ating buhay. Gaya nga din ng pangako niya sa mga apostol na darating sa kanila yung banal na Espiritu at magpapaalala sa kanila ng mga bagay na tinuro ng ating Panginoong Yesus nung kasama pa nila siya sa lupa. And gayon din ngayon, sa ating pananampalataya, pag kumikilos yung Holy Spirit sa buhay natin, binibigyan tayo ng pag-alala dun sa mga tinuro ng ating Panginoong Yesus dito sa Biblia. So, nais ko kayo makapagbukas ng Bible sa akin sa aklat ng Marcos chapter 9, verse 33 hanggang 37. And tayo kayong lahat para sabay-sabay natin itong basahin. Uli, Mark chapter 9, verse 33 hanggang 37. Ito ang sabi sa verse 33. Dumating sila sa Capernaum, nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, ang sino mang tumatanggap sa akin sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumatanggap sa akin, hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. Manalangin tayo. Ama namin, muli hiniling namin, Panginoon, ang gabay mo, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Ama, na kumikilos sa bawat isa sa amin, at nagpapaunawa ng mga salitang ito, Panginoon, maging sa pagpapahayag. Magsilbi nawa itong kalakasan at patuloy na ma-renew at mapalakas, mapatatag ang aming pananampalataya at pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, na aming nauunawaan, na aming naririnig, na gumigising at naglilinaw sa amin sa mga mali naming nagagawa. Nag-aayos ng aming buhay. Humihipo, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon, na minsan nababalot ng kadiliman, Panginoon, nababalot ng sakit, Panginoon, or nagmamanhid na, Panginoon, sa maraming bagay na aming pinagdadahanan. Lord, Ama, Panginoon, nawa, mahipo kami, Panginoon, ng mga salitang ito at magbigay liyab muli, Panginoon, sa pagsampalataya namin sa iyo. Ikaw lang nawa ang maitaas, Ama, at madakila at mapapurihan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So sabi dito sa verse 33, nang dumating sila sa Capernaum, nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? So, may matinding concern si Jesus dito dahil naririnig niya yung kanyang mga apostol na nagtatalo-talo. Ibig sabihin, meron silang diskusyon na para sa kanila napakahalaga. Sa verse 34, sabi niya, hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinaka-dakila. So sabi sa Matthew chapter 18 verse 1, may isa pang apostol na nagtanong sa kanila, sabi sa kanila, sino po ang pinaka-dakila sa kaharian ng langit? So malinaw dito na typical sa isang tao yung mag-isip ng isang bagay na pwede niyang isiping makakahigit siya kesa sa iba. Ibig sabihin, mas pinapahalagahan mo yung mga bagay na mas
higit ka. No? Yun yung kanilang pinagtatalo-talunan. Marahil, akala nga din nila this time na hindi pa nila lubusang nalalaman or naiintindihan dito kung bakit dumating yung ating Panginoong Hesus. Hindi pa nila lubusang tanggap or nauunawaan dito na yung ating Panginoong Hesus ay mapapako sa krus para sa ating mga kasalanan at mabubuhay muli pagkatapos ng ikatlong araw. Bunga nun, lahat ng sasampalataya sa Kanya ay maliligtas at pagdating ng kamatayan, magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Wala pa silang pangunawa doon sa bagay na yon. Ang nalalaman lang nila, dahil yung Israel at that time, bihag-bihag sila ng Roman Empire, akala nila si Jesus Christ ay magiging hari, kakalabanin yung Roman Empire, and kapag nanalo sila laban sa Roman Empire, magiging hari si Jesus Christ sa bayan ng Israel, and bawat isa sa kanila, maaaring magkaroon ng tinatawag na posisyon. Maaaring magkaroon ng tinatawag na katungkulan. Ibig sabihin, kapag yung mindset mo nandun sa parteng ano yung magiging pakinabang mo or ano yung magiging posisyon mo, maraming mag-aasam ng mas matataas na posisyon base sa kanilang nagagawa. So maybe ito yung dahilan kung bakit nagdulot ito sa kanila ng pagtatalo-talo. Sino sa amin ang pinakadakila? Who is the greatest? Diba? Yun yung tamang English term doon. Sino yung greatest? Sino yung pinakanakakahigit sa aming lahat? Gusto nilang malaman kung ano yung perspective ni Jesus Christ sa kanila at sino yung pipiliin ni Jesus Christ sa kanila sa mga posisyon na mas mataas at sino yung nasa mababang posisyon. Diba? Yun ang typical na kaisipan ng tao. Mga bagay na mapopokus ka para yung gawain na ginagawa mo, yung paglilingkod na ginagawa mo, nagiging dahilan para mawalan ka ng compassion sa iba. Bakit compassion? Diba? Parang ang bakit bigla namang naging related yon sa pagkakawalan ng compassion sa iba? Mainam sa tao na maging proud siya sa kanyang mga ginagawa, mga pagsusumikap at pagpapagal, yung paglilingkod, di ba? Mainam sa tao yung maglingkod ka, gumawa ka ng mga bagay na para sa paglilingkod mo and maging masaya ka doon, maging proud ka doon. Huwag mong ikalungkot yon, huwag mong ikahiya yon, kundi maging proud ka na ginagawa mo yung mga bagay na yon. Pero hindi mainam sa tao ang magmataas dahil sa kanyang mga ginagawa. So dito ko na yun unti-unti, sabi ko nga yung compassion kanina. Hindi mainam sa tao na magmataas dahil lang sa mga bagay na kanyang ginagawa. Hindi mainam sa tao na pahalagahan ang kanyang sarili habang itinuturing ang iba na walang halaga o mas mababa sa kanya. Nakita ninyo kung bakit ito yung nagdulot ng diskusyon sa mga disciple. Kapag iniisip mo yung mga bagay na iyong ginagawa na magiging dahilan para isipin mo mas nakakahigit ka sa iba at magiging dahilan din para isipin mo na mas nakakababa yung iba sa'yo, nagkakaroon ngayon ng tinatawag nga na hindi pagkakapantay-pantay, even sa lipunan. Makakakita ka, di ba? Yung ibang tao, nagmula sila sa kahirapan, nagmula ka sa kahirapan, matindi yung pinagdaanan mo. Nung nagkaroon ka ng magandang buhay, nagkaroon ka ng mataas na malayong narating sa buhay, makikita mo minsan yung pagkakahubog. Naintindihan mo yung buhay ng mga taong mas mababa sa'yo, kaya kahit nandun ka na sa mataas na posisyon, hindi mo sila tinuturing na mas mababa sa'yo dahil nirerespeto mo na someday sila din pwedeng makarating sa parting yon. Meron namang iba, instantly nila nakuha yung meron sila. Hindi nila pinagdaanan yung pinagdaanan ng iba. Hindi sila nahubog kung paano nahubog yung iba unti-unti.
So, may possibility na ito yung maging dahilan kung bakit hindi mo ngayon ituturing yung iba na ganun kahalaga. Nagkakaroon ng kayabangan, nagkakaroon ng pagmamaliit, nagkakaroon ng injustice. Bakit injustice? Di ba? Pag may makita kayo minsan, di ba? Pag mayroong nagdadrive ng malaking kotse, nabundol niya yung maliit na sasakyan. Kahit siya yung may kasalanan, nagmumukhang may kasalanan yung maliit na sasakyan. O kaya, mumurahin niya, di ba? Dami na nandyan sa Facebook na sumisikat. Ang tataas ng nangarating nila, may mga nagsasabi pa, member ako ng Mason, ganyan. Doktor ako, lawyer ako. Tapos kung paano sila magsalita, kung paano nila maliitin yung ibang tao, dahilan yun kung, yung nga sabi ko kanina, nawawala yung tinatawag na compassion. The more na nagkakaroon ka lang ng paki sa sarili mo, or dun sa pagkahigit mo sa iba, the more naman na kawawalan ka ng paki, or minamaliit mo, or hindi mo pinapahalagahan, or nawawalan ng halaga sa'yo, yung mga taong nasa mababa, or hindi kayang pantayan yung kung nasaan ka. Especially, lalo na kung nakuha mo lang yan dahil mayaman yung magulang mo, maraming pera yung magulang mo, diba? Papahaya mo yung iba. Tandaan nyo mga kapatid, no? Kahit pa ganun yung estado ng lipunan, huwag kayong sasabay sa takbo ng kaisipan nila. Hindi nasusukat yung tao sa dami ng pera niya o sa yaman niya. Nasusukat yung tao sa kabutihan na meron siya. Number 1, sa salita ng Diyos, sa takot na sa Diyos na meron siya. Kaya mahirap ka man o mayaman ka, kapag meron kang respeto sa iyong kapwa, mas nakakahigit ka sa kahit kanino man. Pag maglilingkod ka sa iba, mas nakakahigit ka kanino man. Kahit wala ka nung meron sila, mas nakakahigit ka kanino man. Dahil yung kayamanan mo, yung panglangit. Yung kayamanan mo, yung mahalaga sa Diyos. Yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Yung ibang tao, minahal yung mundo, ikaw minamahal mo yung minamahal ng Diyos, yung pinapahalagaan ng Panginoon. Nakuha ninyo? Kaya nga ang ating Panginoong Isus, napako siya sa krus, hindi naman siya pinanganak doon sa malaking kastilyo, di ba? Hindi naman siya pinanganak doon sa pinakamagandang hospital na naitayo sa mundo. Pinanganak siya doon sa sabsaban. Pinanganak siya sa isang lugar na hindi siya kikilalanin, hindi siya itatanghal na hari o anak ng hari. Hindi siya nakaranas ng mga silver na plato, mga gintong plato, gintong kutsara. Di ba? Dahil mas mahalaga yung mga bagay na yon na pagdadaanan niya kaysa dun sa mga material na bagay na pinapahalagahan ng tao na minsan nagbubulag sa kanila sa kung sino sila at kung ano yung hindi sila. Di ba? Mga tao pa naman, minsan ang hilig sabi ko nga last time ng beses sa preaching ko, ang dami sa mga tao, ang hilig sa status. Pag makakita ka ng mga taong may status sa buhay, may estado sa buhay na mataas, ang taas ng respeto mo din. Kahit pa may mga panlalait, kahit may pangungutya, ang taas ng respeto. Pero yung isang tao na sabi mo nang wala ka naman nung meron sila, wala kang yaman, wala kang kotse, pero mataas yung takot mo sa Diyos, mataas yung marami kang beses tumulong sa inyong mga kapwa, hindi yan napapansin ng iba. Hindi yan napapansin basta-basta. Diba? Kasi yung mga tao mas attractive minsan doon sa yaman, sa pera, sa pamimigay ng pera, sa pamimigay ng mga bagay na papakinabangan nila. Kaya nga, sabi ko nga, pero hindi mainam sa tao ang magmataas o pahalagaan ng sarili habang itinuturing ang iba na walang halaga o mas mababa sa kanya. Dito na pagtutuunan ng pansin ng tao yung kanyang selfishness.
The more na nagiging selfish ka, the more na nawawalan ka ng compassion sa iba, ay unti-unting pagkawala ng compassion sa kapwa. Kaya magtataka minsan parang dati naranasan mong magkaroon ng care sa ibang tao nung nandun ka pa sa kahirapan. Pero nung natikman mo yung sarap ng buhay or maybe konting comfort sa buhay, unti-unting nawawala yung compassion. At kapag ganyan ang puso ng isang tao, sabihin man nating meron kang mga narating o nalikom na yaman, o meron kang posisyon, o meron kang mataas na tungkulin, kagaya ng maybe mambabatas, or lawyer, or doktor, di ba? Kahit paano narating mo, kahit pa sabihin mo na nagsisimba ka naman linggo-linggo, nakikinig ka ng homily ng pare linggo-linggo, or nakikinig ka ng preaching linggo-linggo, malayo yung puso mo sa Diyos. Wala kang kayamanan, or maaaring nangyayari dito, wala kang kayamanan na naiimpok sa kalangitan. Wala kang kayamanan sa langit dahil yung hilig ng iyong puso, yung hinahanap ng iyong puso, is yung yaman dito sa mundo. Dahil yung yaman sa mundo, nakakadagdag dun sa pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Na lalo pang tumitindi yung iyong pagiging makasarili. Hanggang sa dumating yung time na yung minsan yung tao nabubulag na ng tuluyan. Sabi nga ni Jesus dun sa isang mayaman, sabi niya, paano ako makakarating sa karya ng langit? Ano pang kailangan kong gawin? Sabi ni Jesus sa kanya, gawin mo ang mga utos. Mahalin mo ang iyong ama't ina, sundin mo yung 10 Commandments, mahalin mo yung Diyos. Sabi ng mayaman sa kanya, ginagawa ko na ang lahat ng yan, mula pa ng bata pa ako. Ano pa ang kulang? Sabi ni Jesus sa kanya, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at sumama ka sa akin. Nasubok yung kanyang puso, nasubok yung kanyang buhay, yung mga bagay na pinapahalagahan niya, lumilitaw na mas mahalaga yun kaysa sa mga bagay na ipapagawa ng Diyos sa kanya kung susunod siya sa ating Panginoon. Ang nililinaw ko dito mga kapatid, minsan hindi na natin naintindihan na mas mahalaga pala yung buhay kaysa mga yaman sa mundo. Ganyan natin pinapahalagahan yung yaman sa mundo kaysa dun sa mga bagay na patungkol sa buhay. Patungkol sa pagmamahal, patungkol sa pag-ibig, patungkol sa mga bagay na talaga namang yun yung yaman, di ba? Yung relasyon sa kapwa, communication sa kapwa, pagtulong sa kapwa, pag-ibig sa loob ng pamilya, oras para sa pamilya, mga bagay na lililipasan na lang ng panahon dahil sa marami nating bagay na inaabot na minsan nagiging dahilan pa kung bakit nagiging masama or napapalayo yung loob mo dun sa mga taong mahal mo sa buhay. Ilang beses na nangyari, lalo na sa mga matatanda, maybe ilang chapter na ng buhay natin na witness na nangyari yan sa buhay ng tao. Nawawala yung compassion, nagiging makasarili, nawawala yung pag-ibig sa kapwa dahil yung puso natin mas malapit sa yaman ng mundo. Kaya nga dito, nagtatanungan yung mga disciple, sino po ba sa amin ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Diba? Nag-iisip sila kung sino sa kanila yung pinakamataas. Nag-iisip sila kung sino sa kanila yung ika-qualify ni Jesus. Ipoposisyon ni Jesus doon sa mga mas matataas pang posisyon kapag ka naghahari na siya doon sa bayan ng Israel. Doon yung kanilang kaisipan. May iba pa nga sa ibang chapter ng Bible, merong 2 disciple, ang sabi nila, Panginoon, kapag naghahari ka na, iupo mo yung anak ko sa kaliwa mong kamay at yung isa naman sa kanan. Parang sinisecure na nila yung kanilang magiging posisyon the moment na maghari
yung ating Panginoong Yesus. So yun ang mindset ng tao. The more na nagiging selfish ka sa mga bagay na yon, the more na nagiging makasarili ka. The more na nawawalan lalo ng compassion. The more na nalalayo ka doon sa dahilan kung bakit nilikha tayo ng Diyos. Bakit dumating si Jesus dito sa mundo. At bakit niya tayo ililigtas. At bakit niya tayo dadalhin sa langit na walang ibang meron kundi pag-ibig. Hindi yaman. Hindi karangyaan. Kundi pag-ibig at pagmamahalan. Yun yung bagay na meron sa kalangitan. Na dinala ni Jesus dito sa lupa. Na dahilan kung bakit nilikha tayo ng Diyos. Pero hindi yun yung or kinalimutan na yun ng tao. At madalas, wala yan sa bokabularyo natin na yan yung gagawin natin kung bakit tayo nabubuhay. Siyempre, maraming sistema yung mundo. Marami na kasing kaisipan ngayon na yun naging panuntunan natin. Di ba? Hindi masama yung pag-aaral. Pero kung nagdudulot yung pag-aaral para maging makasarili yung mga tao, dun yung nagiging masama. Hindi masama yung magkaroon ng posisyon. Hindi masama yung magkaroon ng kapangyarihan. Hindi masama yung magkaroon ng kayamanan. Pero kung yung nagiging dahilan yung mga yun para maging makasarili lalo yung mga tao, which is yun yung nagiging nangyayari, malinaw lang na yung mga tao naliligaw. Hindi natin naiintindihan yung buhay. At marahil yan yung magiging dahilan kung bakit maraming tao yung hindi makakarating sa karya ng Diyos. Maraming tao yung hindi makakarating sa kalangitan. And marahil marami sa atin o marami sa inyo ngayon na nakikinig ngayon, maging sa simbahan, yung pwedeng maaaring hindi makarating sa kalangitan. Naalala niyo yung istorya ng isang guro. Merong isang guro, dinalaw siya nung kanyang mga estudyante. And then, famous yung story na to, yung isang college teacher, dinalaw siya nung kanyang mga estudyante na matagal na nag-graduate, na naging successful na sila sa kanilang mga buhay. So, ang ginawa ng guro, doon sa kanyang bahay, nagtimpla siya ng kape, and nilagay niya yung kape sa isang pot para kukuha na lang sila. And nagdala din siya ng iba't ibang klase ng tasa. May mga magagandang tasa, may mga porcelain na tasa, and may mga iba-ibang design na tasa, and may mga plain na tasa. Pagkatapos niyang hinapag yung kape at yung mga tasa, dali-dali yung kanyang mga student, dating estudyante, nagsipilian ng pinakamagagandang tasa. And sabi sa kanya ng mga guru nila, tingnan ninyo mabuti, sabi niya, kung ano yung pinapahalaga ninyo sa inyong buhay. Marami sa inyo ang pinili nila yung mga magagandang tasa. Mga bagay na nagbibigay palamuti sa buhay. Mga bagay na nagbibigay palamuti sa sarili, sa katawan. Yung mga bagay na makikita ng tao. Nagpapaganda sa paningin ng tao. Pero hindi pinahalagahan yung buhay na nasa loob. Diba? Wala nag-isip kung anong lasa or mas masarap ba yung pasarapin yung kape. Ang importante sa kanila, maganda yung tasa. Nakakuha ninyo? Hindi nila pinahalagahan yung kape na laman ng tasa, na purpose ng tasa. Diba? Ganon din yung buhay natin. Hindi natin pinapahalagahan yung buhay. Pinapahalagahan natin yung external na nakikita ng tao. Kaya nga, ulitin ko, nawawalan tayo ng oras sa mga bagay na mahalaga patungkol sa buhay. E nilalaan ng tao yung kanyang buong buhay sa mga bagay na pag-iimpok, pagpapayaman. And then, pag dumating yung time na yung tao namatay na, lahat ng yaman niya, kung tutusin, mapupunta lang sa ibang tao na hindi naman nagpagal nun. At dahil hindi nila yung pinagpagalan, madali lang din nila yun uubusin.
Minsan, nagbili ka ng nagpakalaking bahay or maybe nag-ipon ka ng pagkalaki-laking yaman. Pagkamatay mo, yung mga kamag-anak mo nag-away-away pa dahil doon sa yaman na inipon mo. May mga ilan, ang dami ng istorya na ganyan, di ba? May mga ilan pa nga, bata pa yung anak nila nang sila'y namatay, ang daming mga kamag-anak ang magkaka-interes doon sa yaman nila. Sino yung mga makakakuha doon sa bata para sila yung makinabang ng pera, di ba? Magkaroon sila ng access doon sa pera na hindi kanila. O yung iba naman, yung kanilang mga anak ay naging spoiled brat habang lumalaki. Nung sila'y nawala, pinangsugal lang yung lahat ng kanilang naipon, binenta lang yung kanilang lahat ng pinagpagura ng matagal. And pagkatapos na ibenta, naubos, yung anak nila nagsimula ulit sa umpisa. Naging mahirap ulit yung sitwasyon. Di ba? So anong kabuluhan ng yaman minsan kung hindi mo napahalagaan yung panahon or yung buhay or yung relasyon sa iyong pamilya, sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, or sa relasyon natin sa isa't isa bilang mananampalataya, or sa relasyon natin sa isa't isa bilang mga nilikha ng Diyos dito sa mundo. Diba? Yan ang nangyayari sa mundo. Kaya naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino man ang nagnanais maging una sa inyo ay dapat maging huli sa lahat. Hindi na baling hindi ka yumaman, hindi na baling hindi mo maakuha yung mga makukuha ng iba. Ang mahalaga, yung maging lingkod ka ng lahat. Sabi niya dito, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Yan yung magiging pinakadakila sa inyo. Siya yung pinakahigit sa inyo. Sabi ng Panginoong Hesus, yung pinakahigit sa inyo, yung pinakamagiging higit sa inyong lahat, is yung kung sino yung pinakamagiging tagapaglingkod ng lahat. Yung maglilingkod sa lahat. Yung magpapakababa sa lahat. Yung mga magtitiis para sa lahat. Yun yung mga pinakadakila. Yun yung mga dakilang tungkulin na nais ipagawa ng Diyos. Dahil ang usapan dito, hindi naman yaman sa mundo eh. Ang usapan dito, kaharian sa langit. Kung ikaw yung tipo ng taong gustong mag-impok ng yaman, mag-impok ka ng kayamanan sa kalangitan. Mag-impok ka ng mga bagay na alam mong hindi mananakaw. Na alam mo nandun sa kalangitan na kapag ka dumating yung panahon na kunin na tayo ng Panginoon o dumating yung Panginoon dito sa lupa, alam mo na meron kang kayamanan doon dahil doon mo yun inipon. Sa pamamagitan ng paglilingkod, pag-ibig sa kapwa, pagpapalambot ng puso para lalo ka pang magkaroon ng matinding compassion. Ang sino mang nagnanais maging una sa inyo, ang sino mang nagnanais maging dakila sa inyo, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. And then tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. Dito tinuturo ni Jesus yung kahalagahan ng mga tao, yung kahalagahan ng mga susunod pang henerasyon, ng generation, or even yung iyong kapwa, hindi lang yung bata. Lahat tayo naging bata. Lahat tayo naging tao. Kung sino man yung magpahalaga sa kanyang kapatid, ay tumatanggap sa akin. Sino man yung tumatanggap, sabi ni Jesus dito, sa batang ito, sa mga taong ito, ay tumatanggap sa akin. At kung sino man nang tumatanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. Tinatanggap mo yung Diyos na nagsugo sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, nandun tayo sa layunin ng Diyos, nandun tayo sa purpose ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha. Kung bakit niya tayo dadalhin sa langit. Kung bakit niya tayo bubuhayin muli. Kung bakit tayo umaasang mabuhay muli. Bakit tayo umaasang makarating dun sa kalangitan. Pero kung di natin yun iniisip, kung di natin yun
pinagyayaman, bakit natin yun inaasahan na parang makakarating tayo sa kalangitan na hindi natin kailangan gawin yung mga bagay na makalangit, di ba? Kaya nga ang hirap, sabi ko nga kanina, marahil ito yung magiging dahilan kung bakit maraming tao sa mundo yung hindi makakarating sa kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil ba hinatulan sila or naging mabait naman sila di ba? Hindi nga lang nila naging kalooban yung kalooban ng Diyos. Kung yung kalooban ng Diyos dito sa lupa ay hindi mo gusto, bakit ka pa dadalhin ni Lord doon sa malapit sa Kanya? Mas magiging close ka pa doon sa kalooban niya. Dito pa lang hindi mo na gustong gawin. Bakit gugustuhin mo pang mapalapit doon sa Kanya doon? Para gawin pa yung mas higit pa na magagawa mo dito sa lupa. Diba? Para mo na lang sinabi sa Diyos na ayaw kong gawin yung gusto mong gawin ko. Kaya hindi ka pipilitin ng Diyos na gawin yun. Hindi ka nga lang niya dadalhin kung saan siya naroon. Dadalhin ka niya sa isang lugar na wala siya doon. Wala yung presensya niya. Kaya nga nalikha yung impyerno. Ilang ulit ko yung tinuturo sa inyo. Kaya nalikha yung impyerno dahil yun yung isang lugar na wala yung presence ng Diyos. Kaya siya naging impyerno Wala yung presence ng Diyos. Dahil sa presence ng Diyos, merong comfort, merong pag-ibig, merong healing, merong joy. Diba? Nandyan lahat ng mga bagay na yan sa presence ng Diyos. Pag tinanggal mo lahat ng yan, impyerno yun. Kaya nga sabi ko dati, yung buhay ng isang tao, nagiging impyerno kapag tinanggal mo yung presence ng Diyos sa buhay nila. Kaya sabi ni Jesus, ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin. Diba? Maliit na bata na nga lang yung naging example ng ating Panginoong Jesus. Kasi yung matatanda, ang hirap tanggapin. Diba? Napapansin nyo minsan kapag nakakakita kayo ng bata, yung siguro mga 5 years old pababa, ang cute di ba? Sarap yakapin, ang sarap laruin, ang sarap kargahin. Alam niyo bakit? Kasi yung innocence or yung nature na meron ka dati, kahit hindi mo na naaalala yung edad na yon, nararamdaman mo na ikaw yun noon. Lahat tayo naging bata. Kaya nga yung presence ng bata, parang presence ng langit Iba yung joy. Walang requirement, wala naman siyang ginawa para sa'yo, wala naman siyang binigay sa'yo, pero yung presence pa lang na meron kang batang dala-dala, nakakaramdam ka ng isang bagay na hindi mo akalain na parang ang saya. Kaibig-ibig. Diba? Walang muwang, walang bahid ng kasamaan. Minsan kahit sampaling ka niyan, natamaan ka niyan, nakagat ka niyan, nasukahan ka niyan, ihiyan ka niyan, hindi ka mag-iisip ng masama. Nararamdaman mo yung presence ng langit kung paano ka nung buhay, nung pinanganak ka pa. Pero dahil tumanda ka na, marami ng impluensya sa paligid mo na nag-influence sa'yo, yung mga taong nagmumura, yung mga taong puro na lang panlalait yung sinasabi nila sa iba, yung mga taong puro na lang pagmamalaki yung nakikita nila sa sarili nila. Diba? Nakorrupt ka na Nasira na yung pagkabata mo. Diba? Pero pag nakakahawak ka ng bata, naaalala mo yun. Actually, hindi naaalala, nararamdaman mo yun. Nare-remind sa'yo yung kung sino ka o kung sino tayo bilang mga nilikha ng Diyos. Pero nakalimutan na natin yung mahalaga. Diba? Yung mga bata kapag naglalaro yan, wala naman silang alalahanin. Pero tayo, busog na busog ng mga alalahanin. Minsan, hindi naman yung alalahanin ng nagpapahirap sa buhay ng tao Kundi yung masyado natin yung pinaparami. Simple lang yung mga alalahanin, pero gusto natin yung mas mabibigat na alalahanin. Dahil marami tayong hinahangad.
Yung karamihan ng mga hinahangad na yun para yun sa ating sarili, para sa mga selfishness natin, pag-i-improve ng sarili, nagdudulot sa atin na pwede tayong maging mataas sa paningin ng iba, magaling sa paningin ng iba, mabango sa paningin ng iba, di ba? Lahat yun halos para doon, wala naman para sa pag-ibig. Bihira yung parte na hindi ka makikinabang. Minsan pag magbibigay ka, kailangan may pakinabang ka doon sa ibibigay mo. Kung wala kang pakinabang, ay dahil magsasabi ka ng masama. Kung hindi ka na bigyan ng biyaya doon sa ikaw yung binigay mo. Dahil yung puso ng tao, doon na tuluyan na nagdidilim, tuluyan na nagiging mas makasarili pa. Ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na batang ito, na tulad nito, alang-alang sa aking pangalan. Kaya nga isipin mo rin yung mga taong tumanda na. Dati lang din silang bata. Madaling tanggapin yung bata. Pero yung matanda na bata na tumanda na, di ba? Marami nang nakurap sa pagkatao niya. Yun yung tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus, na maligtas din sila. Merong magkaroon ng compassion sa kanila. Magpakita ng pag-ibig sa kanila. Magsalita ng salita ng Panginoon sa kanila upang sila'y mahubog at mabago. Sabi pa ni Jesus sa Matthew chapter 18 verse 6, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Yan yung kadugtong na sinabi na Jesus sa kanila patungkol dun sa bata. Kung ikaw din mismo ay magiging impluensya din para maging magkasala itong mga bata na ito, magdulot sa kanila ng masasamang kaisipan. Diba? Sabi ni Jesus, mas maigi pa daw yung tao na yon ay lagyan ng malaking bato sa kanyang leeg at ihulog sa kailaliman ng dagat. Kaysa maging sanhi pa siya ng pagkakasala ng mga bata, ng mga taong walang impluensya ng kasamaan sa mundo na binibigay or patuloy na nakapaligid sa atin ngayon na kumukurap. Diba? Kaya nga, sabi ng Bible din diba? Train up a child in a way you should go. Turuan mo na siya doon palang bata pa siya. Itanim mo na itanim yung mga salita ng Diyos, yung mga mabuting bagay, yung mga dapat niyang matutunan habang bata pa siya, mga gawaing bahay, mga pagpapasakit, pagpapakahirap sa trabaho sa bahay, na pwede niyang matutunan. Para pagtanda niya, dadalhin niya yung mga iyon, magpapatibay at magpapatatag sa kanya. Para hindi ka magtaka. Bakit kaya yung anak ko? Diba? Ba't kaya yung anak ko parang natuto ng naghuhubad? Hindi ko naman tinuruan yan. Baka naman nung bata pa, puro ka TikTok di ba? Tinuturuan mo mag-TikTok, natutuwa ka. O nung tumanda na, na-impluensyahan ng madaling nakurap. Ngayon, matigas na yung ulo. Nabuntis ng maaga. Nag-asawa ng maaga. O kaya kung sino-sino naging boyfriend, papalit-palit na naging boyfriend, hanggang talagang nasira na yung buhay, yung impluensya sa buhay. Ikaw pa yung galit sa anak mo. Kala mo, naging matuwid yung pagpapalaki mo sa kanya. Diba? Ang daming nangyayari sa atin sa panahon na yun na ganyan. Kailangan magkaroon ng breakthrough. Kailangan na ma-break. Kailangan na ma-stop. Kailangan na mas marami pa yung magkaroon ng compassion sa kanilang puso upang magpayo lalo na sa mga kabataan. Kasi ayaw mo na dumating yung katabi mo dyan ngayon, lalo na sa simbahan, yung katabi mo dyan ngayon na kabataan. Bukas makalawa magtataka ka, lalo na kapag yung mga kabataan nagmamature na yung kanilang isip. Sa high school pa nga lang first year, second year, third year, di ba? First year parang ang iinosente pa ng mga elementary na isip pa di ba? Second year, di ba? Parang, mga mababait pa na
tupa, di ba? At pagdating ng third year, nag-iiba na, nagkakaroon na may mga nagme-makeup na, nagpapalikmata na. Sa ibang bansa, may mga nagpaparetoke na. Bata pa lang, may mga retokada na sa mukha. Pagdating ng fourth year, talagang wala na nagiging maano na yung buhay. May mga nagyoyosi na, may mga nagdodroga na. Ganon kabilis yung impluensya sa tao. Ganon kabilis magbago yung impluensya sa tao. Kaya magtataka ka, yung kapatid mo ngayon, inosente pa lang siya, bukas makalawa. Kaya impluensyahan mo siya ngayon ng salita ng Panginoon. Habang nagagabayan mo pa siya, para kapag tumanda siya, yung mga bagay na naitanim mo, umusbong at maalala niya. Sa tuwing meron siya mga pagdadaanan na mga pagsubok at hindi siya mapasama, itanim mo na ngayon. Diba? Manalangin tayo. Ama namin sa langit, salamat po Panginoon sa oras na ito. Nawa patuloy kang naitaas, patuloy kang nadakila, Ama, patuloy ka naming napapurihan, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga paghuhubog sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ginagabayan mo kami, tinitiis mo, Panginoon, yung aming mga pagsuway, Panginoon, yung aming mga masamang nagagawa, yung aming mga pagkukulang, tinitiis mo kami, Ama. At nagpapadala ka ng mga tao, Panginoon, upang maging gabay sa amin. Gamitin mo, Panginoon, ang aming mga magulang. Gamitin mo, Panginoon, ang aming mga magulang sa Espiritu, Panginoon, upang magbigay gabay sa amin, Panginoon. Turuan mo kami makinig. Buksan mo yung aming mga puso, Ama. Buksan mo yung aming mga tenga upang kami makarinig ng mga turo mula sa kanila, Panginoon, upang kami makinig at tumimo ito sa aming mga puso, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, hindi kami mapahamak sa mga araw na kami ay susubukin, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Salamat sa pagsampalatayang ito, sa pananampalatayang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, natin magsabi ng Amen. Thank you guys, and again, see you sa maybe next Sunday. And I think iba yung magpipreach sa next Sunday natin. God bless sa inyong lahat dyan sa Kanlungan Youth Mission Church and sa lahat ng nanonood sa atin online.